patong-patong na kaso ang haharapin pag napatunayang sangkot rin siya sa pandarambong sa bayan. Halos hindi makaimik sa mga anomalyang nagaganap sa kanyang ahensya. Unang pagtipon sa Blue Ribbon Committee ay hindi niya maitatago na meron talagang ghost projects at nakawan na nagaganap dahil lahat ng katanungan ni Marcoleta ay alam niya na ang sagot at hinihintay niya lang na manggaling sa bibig mismo nito na meron talagang mga opisyal na sangkot rito. Pati si Magalong ay nakapagbigay rin ng komento na meron talagang talamak na nakawan sa ahensya at iba pang konektado sa naturang transaksyon. Kasali na ang mga congressman, kontraktor at iba pa. Isiniwalat rin ni Magalong ang mga karumal-dumal at nakakapangilabot na sabuatan kung saan malaking porsyento ang makukuha pag nagkasundo sa proyekto ang gagawin. Isinwestiyon rin ni Magalong na sana ay silipin rin ang Kamara sa ad nito. Hindi lalabas ang issue na to kung hindi pa mismo mag-i-inspect ang Pangulo sa mga naturang lugar at laking dismaya at galit ang nadarama nito. At gumawa pa ng programang isumbong sa Pangulo ang mga pangurakot at marami nga ang nagsumite at nakita nga ang proyektong hindi katanggap-tanggap. Sa ngayon ay naharap pa si Bunuan kung paano niya isasalba ang kanyang pangalan at ahensya at marami ring nakapalibot na kurakot sa kanya dahil sila mismo ang nagkokonsyabuhan. Ayon pa kay Senator Marcoleta, hindi isa, dalawa, tatlo ang nasasangkot sa mga pagnanakaw at sinabi rin niya na uungkatin nila ang mapang-abuso sa bayan. Hinimok rin niya ang taong bayan na makipagtulungan sa kanya dahil mag-uumpisa pa lang at malayo-layo pa ang lalakbayin nito. Alam ni Bunuan ang kalaban niya ay ang taong bayan na mismo at alam niyang may kalalagyan siya at sino-sino ang mga sangkot sa mapang-abuso. Siya rin ang susi sa lahat para mapangalanan ang mga kontratista, kongresista at iba pang tiwaling opisyal dito. Ang tanong, isisiwalat niya ba o mananahimik na lang? Mr. Chairman, let me qualify. In the Philippines, we have recorded 18 major river basins. 18 major river basins. These are the rivers that would transcend not only in a locality but transcends provinces and regions for that matter. We understand that, We have Mr. 18. Secretary. We understand that. We have 18, Mr. Chair. Even if we have 100 river basins, Yes. until and unless you are able to present a master plan that will integrate Yes. these river basins, you will be going nowhere. That's You will correct. accept that. I accept, Mr. Chairman. Let me begin by asking you, in executing all these flood control projects, did you ever, either your district engineers or regional district offices ever coordinated with The local government. the River Basin Control Office? Yes, Mr. Chairman. Let me explain a little No, bit. the answer Yes. is, the question is answerable by yes or no. There is a different. Have you ever coordinated with this obscure office called River Basin Control Office? I will explain to you why I'm asking this. It has a very, very significant relation to the subject matter of today's inquiry. Yes, Mr. Chairman. This River Basin Control Office was created by Executive Order 510. Kung nabasa po ninyo ito, sa Section 2, Paragraph B nitong Executive Order na ito pala yung mandato nitong maliit na opisinang ito which is attached to the DENR. Together with the Department of Public Works and Highways and the National Disaster Coordinating Council, develop a national master plan for flood control by integrating the various existing river basins and developing additional plan for components as needed. Isipin po natin, kaya sabi ko po sa inyo kanina, kahit 100 river basin ang babanggitin nyo sa amin, until and unless they are integrated with one another, which is the mandate of this office, walang mangyayari. Bakit po in the entire equation, in the entire continuum of this problem, bakit hindi man lang nagsasurface itong opisinang ito? Where is it and why is it
Siya pala yung merong mandato. Ngayon lang natin nalaman. Hanggat hindi po kayo nagko-coordinate, hindi po kayo pala yung regulator eh. Meron pang isang executive order number 816. Sabi po niya rito, referring again to the River Basin Control Office. Whereas, sabi niya, the integration and harmonization of various government mandates and resources. Kasama na po kayong lahat dyan. In the provision of safe and clean water supply and effective flood control management for the entire country is emphasized in the medium-term development plan. Ang laki pala ng mandato nitong opisinang ito. Bakit po, Mr. Director General, did we invite the representative from this office? Kumbaga, yung palang susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na na-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala. Hindi pala nyo kinukonsultan. Hindi pala kayo magkakakilala. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Dito po, matibay na po ang kawalan po ninyo ng coordination dito. Bakit po nagkaganon, Secretary? Why is it that we have already seen, as of today, there is no semblance of coordination with this office? Why? Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. I'm not about to ask you about the challenges. We have The coordination actually. We have challenges. The coordination seems to be not really in the right one, Mr. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. There was no coordination at all. We started from the wrong foot. Kaya po pala ganito ang nangyayari. In the next hearing, we would like to know from this office, bakit po sa kabila ng lahat na ito pala ang kanyang pinakamandato, hindi niya nakuwang i-coordinate sa DPWH, sa DBM, and all agencies na may kinalaman para solusyonan ang pagbaha sa bansang ito. Siya yung nawawala sa in the entire question. Kasi po, Mr. Secretary, itatanong ko pa sa kanya sana kung nandito siya. How do you classify the rivers in this country? Meron tayong national rivers, meron po tayong municipal rivers. Is that correct? That's correct, Your Honor. We have 18 major river basins, as I initially pointed out. We have 403 principal rivers all over the country, and I think we have more than 4,000 small rivers, tributaries to the principal rivers. Not mentioning actually, of course, Mr. Chairman. Yes, Mr. Secretary, this is important because one by one, we will be able to look into the significance why we're supposed to see the difference between the national and the municipal rivers. Yes, Mr. Chairman. Yung mga national rivers po, ito yung jurisdiction ng national office. Yeah, Am I correct? correct, Mr. Chairman. Yung municipal rivers, ano po ang, di ba LGU ito? That's correct, Mr. Chairman. Ngayon, ito po yung pinanggagalingan ng katakot-takot na corruption. I will tell you, palagay ko, alam mo na rin naman ito. Kung minsan po, at pangkaraniwan, hindi lang minsan, pangmaramihan na to, para sa ganon, makakuha sila ng project. Kasi wala naman project ang LGU. Wala siyang pondo eh. Ang gagamitin po nila na project, sasabihin niya, tributary to a national river. Kasi pag ginamit mo na tributary siya sa national river, kinukonekta mo siya doon eh. Makakakuha siya ng pondo eh. Tama po o hindi? Opo, Mr. Chairman. Yun pong
There are two kinds of flood control projects. One, those with feasibility studies. Tama po. Tama po, Mr. Chairman. And those without feasibility studies. Tama rin po, Mr. Chairman. Dito po sa may feasibility studies, Mr. Chair, Mr. Secretary, yung request for funding normally comes from the Unified Program Management Office, Flood Control Management Cluster, UPMO, FCMC. That's correct? Correct, Mr. Chairman, yes. The amount of the project is more than the jurisdiction of regional directors. Hence, public bidding is in the central office. That's correct. That's correct, Mr. Chairman. Most of this funding are ODA funds, usually from the ADB. From various lending institutions, Mr. Chairman, not only with ADB. Yes. Correct, Mr. Chairman. Marami, but usually ADB din pinanggagalingan, di ba? UPMO is headed by Yusek Emil Sadain. Yes, Mr. Chairman. Yes, sir. Thank you for your presence. FCMC is now headed by Director Ramon Ariola, Mr. Chairman. the third. The third, yes, sir. Yung without feasibility study, Mr. Chair, paano po yung request for funding? How does it start? It starts with, I can only explain, Mr. Chair, when it is included into our National Expenditure Program proposals. No? These projects would have undergone some prioritization at the provincial level, and then it has to be elevated to the regional development councils. And it will form actually the regional project proposals. From the regional project proposals, they will call out the priorities that will be equivalent to the allocated allocation for each engineering district or legislative district, Mr. Chair. Yung source nito, Mr. Secretary, is the regular fund. Tama. Yes, Mr. Chair. As opposed to the projects with feasibility o the funds yun eh. All the function, Mr. Chair. Ang basis ninyo sa request for funding is Department Order number what? Department Order number 23, series of 2015. Am I correct? You're correct, Mr. Chair. Kasi po, Mr. Secretary, kaya po natin iniisa-isa ito para maintindihan nating lahat. Meron pong jurisdictional amount kasi. Yes. Yung district offices, district engineers offices, 100 million. Tama? 150 million level nila, Mr. Chair. 150. 150 million, Mr. Chair. O yung regional district offices, Above 150 up to 400 million, Your Honor. national offices above what? No limit, Mr. Chair. No limit. Pero lahat po ng ito, Mr. Secretary, either ito po ay prosecuted by District Engineer's Office with the threshold amount as you have stated, regional district offices with the threshold amount, and national offices with unlimited amount. Lahat po ng mga contractors nito are required to have the SLCC. Am I correct? That's correct, Your Honor. SLCC is single largest contract completed, That's correct, Your Honor. which is based on the new government Procurement. procurement plan or law, RA 12009. Tama po. Tama po, Your Honor. Meron po kayong implementing office. Ito yung UPMO, FCMC. Pagkatapos sa ilalim po nito, meron kayong project director. At pagkatapos meron pang project managers, may project engineers. That's correct, Your Honor.
sigurado po ba kayo na lahat ng mga projects na na-execute merong SLCC? Your Honor, these are foreign funded projects, and most of the engaged contractors dito are actually foreign contractors, Your Honor. Alam ko po yun, kasi yung ODA, meron silang funding provision. Yes, Mr. Honor. The contractor follows the personality or the nationality of the funding country. Parang karaniwan ganun eh. In bilateral agreements, Your Honor. Yes. Pero sa mga projects, for example, ng ADB, dahil kung minsan wala nang gustong pumasok, in-invite nila yung mga international contractors. That's correct. Dito pumapasok ang joint venture eh. Tama po? Tama, Your Honor. Paano po natin namomonitor yung mga joint ventures na kasi para magkaroon lang siya ng SLCC, kung makikipag-joint venture siya sa isang, let's say, Chinese contractor. Pero hindi yung Chinese ang gagawa. Ang gagawa yung local. Nangyayari po ba ito? Your Honor, especially itong mga foreign-assisted projects, ODA projects, they go through a very stringent process of selection po yung mga contractors po nito. And in the implementation of these projects po, meron din pong overseer consultants actually that will oversee the day-to-day implementation of these projects, Mr. Chair. So, if there would be subcontractors that would have to be engaged by the principal contractor, this will have to go through a process of evaluation and approval, Mr. Chair. We cannot actually accept. I mean, the bank and the funding banks or agencies will not agree, will not approve any subcontractor unless they go through the approval process, Mr. Chair. Before I continue, Sir Secretary, let me just acknowledge the arrival of Senator Mig Subiri. Please. So it's a very stringent process, Mr. Chair, for official development assistance or foreign funded projects actually in the engagement of the contractors, Mr. Chair. Actually, Mr. Secretary, yung sinasabi mong strict guidelines, that's debatable eh. Kasi ito nangyayari ito, this is an open secret. Halimbawa, doon sa isang flood control project na meron ng feasibility study, may mga enterprising congressmen eh. They will request that these projects be implemented by the district engineering office. Sa mga nakaraan GIA natin, makikita mo yan eh. For example, the project is budgeted for 500 million to 1 billion pesos. It will be divided into several small projects, say 50 million to 100 million each. Kaya makikita mo, as observed by the President, bakit ay kakanyang pare-parehong 100 billion, 100 billion, 100... Para bang there are 2 or 3 or even 10 major projects, flood control projects na talagang ang para ba parehong-pareho yung cost eh. This is impossible. Kaya lang talagang binrake mo na dun sa ano eh. Break up na kasi. Kailangan talaga eh. Kaya pagpaparti-partihin na lang sa 100. Kasi ang ano dito, Secretary, alam mo naman ito eh. Para sa ganon, yung congressman, maibigyan nyo doon sa favored contractor. Magagawa natin ito. And we can prove this. This office will just ask, for example,
from the Office of the Undersecretary for Planning and PPP Services. Yusek Cabral yata ito, sir. Your Honor, yes. Kapag na-request po ng Blue Ribbon Committee, sino-sino yung katakot-takot na mga congressmen na palagi na lang nagre-request ng funding sa nature? Dito po lalabas lahat ito. Nakikita po namin. And I'm sure the office will cooperate with the Blue Ribbon Committee. Dito po makikita natin yung napakahilig mag-request ng funding. Tama po ako, hindi? Tama po, Your Honor. Yun pong bidding. Pero baka gusto na magtanong muna yung mga kasama ko po, mag-sip muna ako sa kanila. Anybody who would like to...